Sinugot naman ni Senadora Leila de Lima ang pag-uugnay rin sa kanya sa pagkamatay ni Mayor Espinosa at kasabayan ng paliwanag niya sa petisyon sa Korte Suprema na susubok sa presidential immunity. Saksi si Jam Cesante. Dahil sa affidavit umano ni Mayor Rolando Espinosa Sr., may agad na iniugnay ang Justice Department sa krimen, si Senadora Leila de Lima. Agad namang inalmahal ni Senadora Leila de Lima ang pagbase sa affidavit kung saan inilista umano si de Lima at 48 iba pa bilang drug protectors, kabilang ang ilang local officials, mga pulis, sundalo at jail officials, pati PIDEA at media. Nakakatawan na po sila. They're so absurd. Binanggit pa ni de Lima ang isang ulat ng Cebu Daily News. Sinabi raw ni Espinosa sa kanyang kapatid na iba ang naghanda ng affidavit na pinapirmahan lang daw sa alkalde. Sobra na ho ang impunity at sobra na ho nakaka-insulto sa taong bayan. Yung mga kasinungalingan at kabaliwan, kahibangan na ginagawa nila. Binanggit niya na de Lima sa parehong araw kung kailan naghain siya ng petisyon para sa writ of habeas data. Ayon sa isang Supreme Court resolution, maaari ang hingin ng isang tao kung nilalagay sa alanganin ang privacy, kalayaan at seguridad ng isang public official na nangongolekta raw ng impormasyon tungkol sa nagrereklamo. Paniwala ni de Lima, nangyayari yan sa kanya dahil sa dati nang inamin na galit sa kanya ng Pangulo. Patunay ang mga personal daw na pag-atake sa kanya na ang mga video ay inilakip niya sa petisyon. There is a portrait of having sexual intercourse. Mabubot ito mga na ito, wala siya. Hindi ka nga nahiya sa sarili mo. Any other woman would have slashed her throat. Una dahil ko yan, barilin ko. Ang paglapit ko po sa Korte Suprema, ang paraan ko para iwaksi ang demonyo, pilit ginagawang bangungot ang buhay ko. Kabilang sa mga hiling ni de Lima, utusan ng Korte sa Duterte o mga kinatawan niya sa gobyerno na tigilan na ang pangongolekta ng impormasyon ukol sa kanyang personal na buhay na hindi naman mahalaga sa publiko at burahin ang hawak na nilang impormasyon. Dapat daw sabihin ni Duterte kung sino ang bansang anyay tumulong sa kanya mangalap ng impormasyon kay de Lima. Sa tulong daw ho ng isang foreign government, ay nakikinig daw po siya sa akin. So that is an admission na binabag nila ako, na nakikinig sila sa mga private communications ko, na labag sa batas yan. Hiniling din ni de Lima na utusan ng Korte ang Pangulo na itigil ang pang-iinsulto sa kanyang pagkababae. Rodrigo Roa Duterte, you were right about one thing. Yes, I am a fighter. And this is me taking my stand. Fighting. You call me a slut? A woman of the world. Yes, I am a woman. I am a strong woman who will not allow an insecure man to destroy her. Ilang beses nang binanggit ni Duterte ang di umano'y sex life ng senadora. Kabilang ang sa umano'y driver bodyguard na si Ronnie Dayan na ayon kay Duterte ay taga-kolekta umano ng drug money. Wala pong pwedeng maging bagman because I will never tolerate yung ganyang illegal na gawain na tumatanggap sa droga. Ayon sa abogado ni de Lima ng sa De La Salle College of Law Dean Jose Manuel Jocno, hindi raw protektado si Duterte ng presidential immunity dahil ang mga pang-iinsulto ay walang kinalaman sa pagiging Pangulo. It involves his conduct which we believe is outside the realm of his official duties and responsibilities. Minaliit naman ng Malacanang ang petisyon ng senadora. Ako si Jam Cesante, ang inyong saksi.